Nagluluto din ba kayo ng ganitong gulay guys? Talbos ng kamuting kahoy nga pala ito guys kung tawagin sa Tagalog. Ugbos kamuting kahoy naman kung tawagin dito sa Bicol namin. Bago ang lahat guys, ako nga pala si Loren. Bagitong tambay at nangangarap maging isang vlogger. Kaso nga lang guys, walang naniniwala sa akin. Kaya guys tara, samahan nyo akong patunayan sa kanila. Dito guys, nangunguha na nga pala ako dito guys ng mga talbos ng kamuting kahoy. Dito lang yan guys sa garden namin. May mga tanim kasi kami dito guys na kamuting kahoy. Kaso nga lang guys, sa init ng panahon halos makalbo na itong garden namin. Iba-ibang gulay sana guys ang tanim namin dito sa garden namin guys. Kaso nga lang sa sobrang init ng panahon halos namatay lahat. Buti na nga lang malakas sa init itong kamuting kahoy kaya naman hindi ito namamatay kaagad. Dito nga lang ako nanguha guys nitong talbos ng kamuting kahoy dito sa bakod-bakod ng garden namin kasi naman halos wala ng dahon yung mga nakatanim doon sa loob. Buti na nga lang itong mga nakabakod ng kamuting kahoy ay matataba pa yung mga dahon. Kaya naman guys, kahit papano ay may nakukuha pa ako nitong mga talbos ng kamuting kahoy. Kung mapapansin nyo nga dyan guys, halos naninilaw na ang mga dahon nitong mga kamuting kahoy na nakatanim dito sa loob ng garden namin. At hindi na rin ito guys makatubo ng maayos. Hindi katulad dati na halos pumapantay sa akin yung taas nitong kamuting kahoy. Dahil nga guys sa init ng panahon, ganito na yung nangyari sa mga tanim naming kamuting kahoy. Dito guys, marami-rami na yung nakuha kong talbos ng kamuting kahoy kaya okay na to guys. Kukuha na din ako guys ng niyog na ipanggagata dito sa gugulayin kong talbos ng kamuting kahoy. Wala nga pala akong damit yan guys kasi nga sobrang init nga ng panahon. Talaga namang namamawis ako guys kapag may suot akong damit. Kaya kung magsuot ako ng damit guys ay nako, tambak ang labahan namin. Dito guys ay nakakuha na ako guys ng niyog na ipanggagata doon sa gugulayin kong talbos ng kamuting kahoy. Kaya naman guys, agad na akong bumaba dito para iuwi yung mga kinuha ko. Balik ako doon sa taas. Tatlo. Okay, iwan. Sinimulan ko na nga palang durugin dito guys yung talbos ng kamuting kahoy guys. Ang tawag nga pala sa ginagawa ko dito sa Bicol namin guys ay rumos. Yun yung pagduro guys dito sa talbos ng kamuting kahoy. Sa inyo guys, ano bang tawag dito sa ginagawa ko guys? Comment nyo na lang dyan guys sa comment section guys. Hindi nga pala madali guys ang pagdurog dito sa talbos ng kamuting kahoy guys. Sa sobrang hirap at ngalay halos napatayo ako. Dito guys ay durog na itong talbos ng kamuting kahoy guys. Kapag lumalabas na yung katas guys ay na yun na okay na. At pagkatapos guys ay binunutan ko na yung mga kinuha akong niyog. Marami nga palang kinuha ko dyan guys na niyog kasi bukod sa mura pa iyang niyog ay sobrang liliit pa. At pagkatapos ko guys mabunutan yung niyog ay agad ko na din itong kinayod. At ito namang ginagawa ko guys, ang tawag dito sa Bicol namin ay kudkud. Tignan nyo pala itong pusa namin guys. Hindi ko alam guys kung napupugian ba ito sa akin o manghihingi lang ito dito sa kinakayod kong niyog. Kanina pa kasi ito guys nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung ano ba ang binabalak ng pusang ito. Abay Mingming, kung napupugian ka sa akin ay magsalita ka. Makalipas nga guys ang ilang minuto ay natapos ko na din itong pagkakayod ko ng niyog. May isda na naman palang binigay sa amin yung kapitbahay namin guys kaya lilinisan ko lang ito ng mabilis. Dito guys malinis na yung isda guys. Bali hahatiin ko nga pala ito guys sa dalawang luto. Ang kalahati ay prito, ang kalahati naman ay lulutuin ko lang sa suka. Kaya naman dito guys ay gagatong na ako para masimulan ko na ang pagluluto. Nung umapoy na guys yung kalan ay nagpaupo na ako dito ng kawali at nagpainit na ako ng mantika. At nung mainit na nga guys yung mantika ay prinito ko na agad itong isda. Habang nag-aantay ako dyan guys na maluto yung isda ay hinanda ko na din itong lulutuin kong talbos ng kamuting kahoy. Pasensya na nga pala kayo guys sa mga nakikita nyong background dito sa video ko guys. Ganyan kasi talaga guys pag mahirap guys. Pero ang ganyang itsura guys ay malinis na yan para sa amin. Basta walang nagkalat na dumi dyan guys ay all goods na yan para sa amin. At iyang mga itim-itim na yan guys ay wala na kaming magagawa dyan kasi nakadikit na talaga iyan. Kaya sana guys kung ano mang makita nyo dyan ay wag nyo sana kaming husgahan. Dito guys luto na pala itong aking mga piniprito guys. Kaya naman isusunod ka na itong gugulayin kung talbos ng kamuting kahoy. Naglagay na nga pala ako dyan guys ng tubig para sa unang
gata. At pagkatapos ng unang gata guys ay tatabi ko lang muna ito. At pagkatapos guys ay susunod ko na itong pangalawang gata. At advice ko nga lang pala sa inyo guys na kapag magugulay kayo nitong talbos ng kamuting kahoy ay dapat kailangan madami yung inyong isasabaw. Medyo delikado din kasi itong talbos ng kamuting kahoy guys kapag nakulangan nyo ng gata ay ng sabaw pala guys. Kaya kapag nagkamali kayo ng luto dito guys ay naku naman talagang deads kayo guys. Kaya naman ako guys kapag nagugulay ako nito ay talaga namang dinadamihan ko talaga ng sabaw para sure na sure talaga guys na maluluto itong ginugulay kong talbos ng kamuting kahoy guys. At pagkatapos guys ay sinalang ko na dito yung kawali at sinabay ko na din pala yung prinito kong isda guys para magbigay na itong lasa dito sa gulay nating talbos kamuting kahoy. Prepare ko na nga din pala guys yung isdang lulutuin ko sa suka guys habang inaantay kung kumulo yung ginugulay kong talbos ng kamuting kahoy. Pansin ko nga guys na humahaba na itong ginagawa kong video guys kaya naman ipapas forward ko na. Pinas forward ko na nga pala dito guys kaya dito na tayo sa pangalawang gata. Dahil tuyo na nga dyan guys yung gulay natin kaya nilagay ko na itong pangalawang gata. Nalobat nga pala yung cellphone ko dito guys kaya naman nawalan dito ng flash yung cellphone ko. Kaya naman pinag-flashlight ko dito yung pinsan ko para magkaroon naman ng liwanag itong niluluto ko. Syempre guys hindi natin pwede ditong kalimutan si Magic Sarap. Nagbibigay ba naman ng lasa at linamnam sa mga niluluto? Magic Sarap baka naman. Syempre tamang pakulo na lang tayo dito at tamang paluto na lang ng gata kaya ibabalik na natin dito yung mga isda. Pritong isda pala, kulang pa. At yun guys, bago ko hanguin, lasapin nyo muna itong niluto kong gulay na talbos ng kamuting kahoy. Tignan nyo naman guys kung gaano kasarap itong niluto nating talbos ng kamuting kahoy. Ay nako, ubos na naman kanin ito. Bago ko nga pala guys makalimutan yung isdang niluto ko, ito nga pala yung pasilip guys. Para naman hindi magtampo itong niluto kong isda guys. Masyado na kasing mahaba guys yung video kaya i-shortcut na lang natin. At syempre hindi pwedeng mawala kapag may nagbigay, syempre dapat may balik. Hindi ko sinasabi guys na magbibigay lang tayo kapag binigyan lang tayo. Mabigyan man tayo o hindi, basta meron tayo ay magbibigay tayo. Dapat bukal palagi sa loob natin ang pagbibigay natin. Huwag na nating pahabain guys, hanggang dito na lang itong video ko guys. Pagsasalo-saluhan muna namin itong biyayang bigay sa amin ng Panginoon. Huwag nyo pong kakalimutang i-follow, i-like at i-share itong video ko guys. Sobrang laking tulong na kasi yun guys para sa pag-abot ko dito sa aking pangarap na maging vlogger guys. So papaano guys, hanggang dito na lang guys. Love you.